This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Mira. Hi! Ang ganda-ganda ko. Sobra Sana all. Joke lang, di ako maganda. Alam natin yan. Reverse. Habang nararamdaman natin ang bagyo, ang lahat ng mga kalamidad dito, naku, Ay, Diyos tara ko, na, Lord. pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With may nanay na ang OOTD niya ay parang light blue, parang blue lang, na nagiging blue na rin pakiramdam natin pag minsan sa lahat ng mga nangyayari sa politika sa loob ng bansang ito. Ang political and showbiz official dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Thank you very much, anak ko. Mahal kong anak, Direk Chaps Manansala, ang may-ari ng Hiraya Theater Production na soon will be touring again the country after all these bagyos. Oo, di ba? Para kong assumptionista, all these bagyos, di ba? Anyway, good evening, everyone, and I love you all, and bye! Di pa mag-umpisa pa lang tayo. Sorry naman. Kaya, naku, sa ating unang segment ang This is it, Politics. Eto na, ang kwentong malaki na sumabog the past days, no? Is about, ito di umano ha, allegedly, ay nag-insert ng napakalaking budget ang ating Senate President na si Chis Escudero sa BICAM nitong 2025 budget sa GAA. Magkano? 142 billion pesos na para daw ito sa mga road constructions, sa mga flood control projects, mga street lamps, mga solar lamps, and etc. Nay, kapag sinabi insertion nito, ito ay karagdagan pa. Karagdagan. Wala ito on sa... top of all the budget. Yes, Oo. naalala mo yung mga blanks, may mga blanks di umano doon sa may report yes, na yes. pinadala kay Oo, Presidente. oo. So ngayon ay nakipag-meeting privately sa BICAM itong si Senator Cheese with I don't know kung kay Zaldico or kasi di ba at in fact di ba ang napunteriya that time talagang binugbog ng bashing ay si House Speaker Martin Romualdez kasi di ba maraming sumablangko, so iniisip ng mga tao may plano ang grupo sa Congress na lagyan ito ng mga insertions pero hindi pumalag, hindi pumalag that time, wala kang nanahimik si Chis Escudero all the while. Ngayon ay naglabasan kasi malapit na po ang turnover, di ba? Kasi sa ang SONA. Kaya hindi siya pumalag. Kaya hindi siya pumapalag because meron pala siyang in-insert na 142 billion. At ito ay para lamang sa Senado. So kumbaga, in short, the budget was intended na para ipamahagi sa mga senador sa kanilang mga kaalyado niya. Yun ang kanilang basa ngayon ng mga tao para ma-retain niya ang Senate presidency. Gagamitin niya itong budget na ito. Parang mga binili niya. Parang bribe Ang na bribe boto. na. Oo. Oo. Kasi naalala mo last na pinag-usapan natin na nung maamin ito sila J.V. Ejercito, iba pa mga senador. Ayoko na maalala, Nay. Oo. Joke lang. Nananalugaluhan sila ng mga committees, chairmanship ng mga committees of their desires, kung saan sila naka-align. Like itong si Bam Aquino ay mapunta sa kanyang education, Si Kiko Pangilinan, agriculture. Tapos sa health naman, sino ba sa health? Basta, lahat sila, yung kung ano ang kanilang gustong committee ay ipinangako ni Cheese na ibibigay sa kanila. Kapalit nun ay? Kapalit noon ay syempre, kasi niligawan niya. Ay tunay na serbisyo para sa publiko? No, Ay. para tunay na serbisyo para sa kanyang Senate presidency. Kasi kailangan niya maging Senate President until for the next 3 years. Kasi maka-crucial sa kanya ito. Ngayon, lumabas ito mga kaibigan yung tungkol sa 142 billion na budget na para sa flood control na tama-tama napapanahon because di ba nagregasa tayo ng bagyo at talaga napakarami po talaga ang naapektuhan sa buong bansa. Ngayon, hinati-hati na di umano ito, talagang inalat na ito sa iba't ibang rehiyon through their respective senators. Okay. Ang pinakamalaki daw na bloke, pinakamalaki na part ng budget ay napunta daw sa Bulacan, ang bailiwick ni Senator Joel Villanueva.
Eto yung nakaraan na pinag-usapan natin Yes. na nag-grandstand at naramdaman ko naman na galit siya dahil for the longest time ang palaging Bulacan ang palaging naapektuhan sa lahat ng mga baha. Oo, na parang- Nasa sobrang dami ng mga budget na nailaan, na ibinigay, pinondohan, ganun pa rin na nangyayari sa Bulacan. Pero totoo niyo mga kaibigan, di umano, ayon sa ating mga sources, kada napapanood yung mga sources, iba't ibang mga vlogs at saka sa mga mainstream media, yung tungkol sa 12 point something billion na nakalaan para sa Bulacan at ang sumunod na pinakamalaki ay ang Sorsogon with 9 point something billion. Ito naman ay ang lugar ni dating Cheese. ni Cheese. Oh. Dati siyang governor doon. Oh. Tagaroon siya eh. So kumbaga inuuna nila yung mga lugar na hawak nila. Kumbaga kaya alam mo yan, yung distribution ng pera para sa di umano mga projects na ito. Alam natin mga kaibigan that this is a very important issue, yung flood control na ito. Pero di ba yung nga ang tanungan namin, sino ba talaga dapat may hawak ng pondo? Di ba sino ba talaga dapat nag-implement para sa flood control? Di ba dapat sabi nga natin, sana meron ng isang ahensya lamang ang i-assign ng pamalaan ng presidente. Duplication, no? Di ba? Duplication, sobra kasi may LGUs. Ang LGUs, mga mayors, governors, on their own, ay meron silang naka-allot ng mga Tapos flood control budgets. may Calamity fund. DPWH pa. May calamity fund Oh. yan. Ngayon may mga congress pa. Tapos, eto ngayon, Senate. may DPWH pa. At marami, kaya doble-doble, patong-patong ang paglabas ng pondo na isang purpose. Naintindihan ko na kung bakit nagkakadoble-doble rin yung problema natin at nagkakapatong-patong ang lahat ng mga hirap na meron tayo. Dahil doble-doble at patong-patong yung budget nila. Oo. Tulad Ganun pala yun? No, it's not, hindi dapat ganyan eh. Tulad sa Bulacan, pinaliwanag nila, mahaba yun eh, napakabang istorya nun. May area, halimbawa, sa San Miguel, Bulacan. Halimbawa, may kalye doon na pupondohan. Pupondohan na ng 100 million pesos yung isang kalye na yon na hindi sinabi kung ilan, gaano kahaba, kung ano talaga, kung saang area talaga yon, walang specifics. Tapos walang geographic locations at walang kwan sa engineering. Kasi syempre hindi Dapat may mga blueprints yan. pero diba? pag ginawa nila yun, paano yung para sa kanila? Hindi. 100 million dito, tapos sa kaunahan niya, may another 100 million na Kaya nga, kapag nilagay nila yung specifics na yun, yun. Tapos na sila. Wala sa makukuha. So ngayon sa ang ginagawa nila, Galing, no? pinapangalanan nila na phase A, phase B, hanggang phase walang D. specific. Walang specific. Walang kung gaano kalaki. Yes, oo. Pero iisa lang naman actually kalye yun. Isang kalye lang yun. Talagang, kasi Kaya para lang- hindi sila ma-audit, hindi sila ma-question sa Oo, audit. hindi sila mo-audit na eh. Nasa position sila eh. Oo. Pero, babalikan sila ng kung ano ang tutunay na nangyayari pagkatapos ang lahat ng ito. Yes. Alam mo, kaya nga, ayan, mahirap kasi parang The kulang na- nature will gonna strike them. Yes. Kumbaga, kaya isipin mo parang ano to, ghost projects ba to? Same thing with the street lamps. Ito, puro Bulacan lang ito ha. Puro Bulacan lang ito. Alam ba, nag-budget sila ng 3 billion para sa floods. Parang 3 billion para sa sa mga buildings. Tapos 2 billion para sa mga street lamps. Yung ganun-ganun, na street lamps nila ay para siyempre makakatipid naman sa kuryente. Wala namang problema, kaibigan. Kami naman hindi kami nagko-complain. Kung talagang ginagawa lang. Kung talagang totoo lang na Baka talagang naman- religiously ay maayos na ginagawa. Ay, hindi yung pagdating ng budget, diba, naglaan ako ng budget sa 3 billion. Ito, pagpagawa mo to. Kasi ito. Pero syempre, may usapan tayo dyan. 50% akin yan. Sa contractor, 15%. Tapos, ang natira ng 20 to 30% natira doon sa tagang pagpapagawa. Ganun kalala. Tanong ko lang, Nay, magkano po bang kailangan yung pera habang nabubuhay kayo? Ay, Ano bang naman. ilang yaman ba ang gusto ninyo? Para matapos na tayo, tapos ibigin na muna sa inyo, huwag na mo kayo magtrabaho. Tapos pag nakuha nyo na yung gusto ninyo, dyan, bigay nyo na yung para sa Pilipinas. At ang nakakalungkot, di ba, ang Senate President natin is so parang ang dating isa, sabi ng mga tao, is napaka-vicious naman. Kasi parang sa sarili lang niya, hindi ito para sa tao, kundi sa pansariling interes. Kasi kaya nga yung mga hawak niya, mga 18 yung senators, Duterte Black, tapos yung mga sila Bams, na Kiko, napunta majority sa kanya. Kumbaga, not because na He's really a good leader. We have a Tito Soto. Yeah. Yun nakakalaban niya ngayon sa Yes. pagkano. Pero sila Tito, syempre, maghintay na sila nakapalalo nila. Pero sa kanila, gusto lang mabuksan ang mga mata ng tao kung anong klase leadership meron sa Senado ngayon. Ibabalik ulit ito kay Pangulo. Di ba, ang pagkakalam po that time ay parang may vinito siya, parang may dinisapprove siya sa mga budget insertions. Pero ang balita, kasi kumakalat na parang hindi siya na-disapprove. Parang pinayagan niya.
So kung pinayagan nga niya at na-release na ang budget na ito, for this fiscal year lang yun ha, for year 2025. So next year is another Ay, teka term. lang ha. We're talking about trillions and trillions of money every year. Mahirap ang bansa natin, sabi nila. Ang dami nga utang, di ba? Oo, ang dami utang. Ang Tapos dami. nasa third world country nga tayo, Yes. di ba? We're considered to be a third world country at ang dami-daming problema na meron tayo. Yes, di ba? At napapansin mo, di ba pati savings account ng mga time deposit Oo, tinatax binibig- na kasi babawian ng tao. Well, that's another story. But sa akin lang, Nay, yung tax na meron tayo, ako, laki talaga binabayaran kong tax na yan. Pero but, it's okay. Kung Oo, kung nabibigay totoo. naman at naibabalik sa atin yung serbisyong hinihintay at ina-expect ng bawat isa na nagbabayad ng tax. Yung hindi lang binubus sa lahat. Kumbaga tayo nga, di ba? Di ba? Tulad na sinabi mo nakarang episode natin, hindi naman namin pinagdadamot na dahil nakita na namin, Tanggap na tanggap na namin. namin sa kalooban namin na talaga nagkakatsing kayo, kumukupit kayo dyan. Pero huwag nyo naman sobrahan. Maawa naman kayo. Kumuha kung hindi kayo mapigilan kasi mga ano na kayo, mga ganid na kayo. Kumbaga, kung mag-slice na kayo, get a slice of the cake. Huwag naman yung slice ang iiwan nyo, tapos the whole part of the cake ay iuwi ninyo. Huwag Okay na yun. naman. Today is July 25, no? Babalikan natin to. Kung ilang trilyon yung in-insert nila, baka may katuturan naman. We will be hoping and we'll be praying. Oo. Wala problema yan. Pero sana, para hindi na magdoble-doble at magpatong-patong, para hindi na questionable ang inyong gagawin, ilagay nyo sa tama. Alam mo, kung tama kasi, alam mo, if you start on the right foot, you will be right. Of course. Pero Wala kapag problema lalabas. Pero kapag sinimulan mo ito ng bagay na dahil lang sa iyong personal na interest, para sa personal mo lang na ambisyon, hindi mo na inisip kung ano magiging resulta nito at sa taong bayan, ay kawawa naman tayo. Bawa naman talaga tayo noon, Banay. Lagi naman, Resilient lang talaga yung mga Pinoy. Pero alam mo na yung resiliency na yan na lang ginagamit ng mga politicians para yakapin natin ang pagiging resilient natin. Na kaya natin kahit ang dami-daming problema. Dahil resilient naman ang mga Pinoy eh. Magagawa natin. Tapos, yun yung ginagamit nila nang sa ganun ay ma-appreciate nila ang mga Pilipino. Pero kung sa totoo, Sanay, dapat kung sa laki ng budget na meron tayo, yung resiliency natin, kahit wala na tayo nun, kaya naman natin mabuhay ng tama at maginhawang mabuhay dito sa bansang minamahal natin. Alam mo, lahat naman ng bansa ay may problema. Ito mga bagay, tulad ng mga floods na ito, mga heavy rains na ito, mga bagyo na ito, these are acts of God. Of course, no, hindi natin makontrol talaga yan. But of course, kasama yung climate change, the fact na hindi natin inalaga ng ating mga forest, Yes. di ba? Kasi nga, dahil pinayagan nila mag-dig, ang mga tao ginawa mga quarry, mga mining. Kumbaga, wala namang problema doon kung i-develop na bansa natin. Pero syempre, mag-iiwan din tayo ng proteksyon. Di ba? Safety net, kumbaga. Pero since dito na tayo sa kalagayan natin na binabayo tayo ng mga bagyo, kumbaga, kailangan natin talaga ng calamity fund. Yung calamity fund kasi na yan is nandyan nang yan eh. Anytime pwede kang kunin yan when this crisis happen. Okay? So ngayon, since nandyan na yan, dapat lang ang mga tao, ang mga namumuno dito dapat ay may konting puso lang. Konti lang. Konti lang, hinihingi namin din naman lahat. Oo. Hindi naman malaking puso natin, di ba? Kahit na 1/8 na lang noon ang ibigay nyo sa amin, huwag nyo namang ubusin. Kasi wala namang boboto sa inyo pag wala na kaming lahat eh. Hindi na eh. Buboto pa rin sila. Ng mga daga, ng mga ipis, at magiging, alam mo yan, kaloka, tulungan nyo naman bansa. Cheese, ipaliwanag mo. Nabibingi kami cheese. May feeling ako na hindi taga siya magko-comment until the votation. Until he becomes Senate President. Tsaka magsasalta yan. Kilala natin si Cheese eh. Napaka-wise na, napaka-stubborn yan. Napansin nyo mga kaibigan, wala pang sagot si Cheese hanggang ngayon. Sa Lunes na yata ang State of the Nation address. Hihintayin niya kasi 27 sa Sunday ay kailangan magboto na sila kung sino maging Senate President. Talagang since the time na lumabas ang issue na ito, napansin niyo hindi siya nagsasalita. Hihintayin niya muna kasi pag nagsalita siya baka mamaya masilipan siya at saka magbago ang isip na ibang mga senador. Mag-boomerang sa kanya. Tapos hindi siya iboto. At least safe na siya ngayon. Kailangan hintayin niya muna iboto siya. Kasi ang boto na ito ay siya din magiging mag-decide sa impeachment case ni VP Sara in the near future. Okay? Kaya ang gulo-gulo ni Cheese. Kaya iwanan na natin to kasi alam natin di si Cheese magsasalita. Pero alam ng mga tao na nag-insert siya na 142 billion plus na budget sa bicameral, sa national budget natin. Ikaw, OT dyan. Having said that, narinig nyo.
nababasa natin, napapanood natin, ano naman ang masasabi mo dito sa insertion na to? You may write your comment now at babasahin natin yan. Wow! Yes. Actually, mahangin dito na content. Sarap, ano? Yes, inopen kasi natin ngayon ay nasa 20th floor po tayo. Kaya naku, diretso na tayo sa ating next segment, ang latest biz ng showbiz. Alam mo, natuwa ako kasi nag-uusap taga. Actually, totoo naman nag-uusap taga ito si Jake Ejercito, anak-anakan ko yung mga kaibigan, at saka ang kanyang baby, si Ellie Ejercito, anak niya kay Andy Eigenman. Nag-ada exchange, they talk, sometimes nag-send exchange messages, kung paano Instagram ba, or Facebook, or Yung parenting Chat, nila, parang it was co-parenting sila. ni Andy. Ngayon, the latest was, kinukwento yata ni Ellie na magkakaroon siya ng chance na ma-meet si Hidilyn Diaz ba yun? Hidilyn Diaz, yung ating Olympic champion ba yun? Kaya excited siya. Kasama doon niya, mami niya, tsaka yung partner nito na si Philmar Alipayo. Ngayon, ang naging issue dito mga kaibigan ay yung marami ang nagbabash, no? Actually sa bata. Kung actually gusto natin paliwanag ito. Because ang bata, ang tawag na niya kay Philmar ay Philmar. Because she calls Philmar by his first name. Kumbaga, syempre yun ang First partner name nila basis na sila, nanay. no? First name basis sila. Ngayon ay may pinupuna ito ng ilang netizens, no? Ibang conservative netizens siguro. Pinupuna na ito na why is that so? Dapat hindi ganun ang tawag ng bata. Tito ba? Dapat tito or whatever. Basta may konting paggalang. So ngayon, may iba naman nagko-comment na pinagtatanggol yung bata, si Ellie. Na sa ibang Western countries nga, ay they call each other by first names. Okay, ngayon nakikiusap si parang si Jake. Bilang ama, syempre nasasaktan siya ng anak niya nalagay sa quandary. Ngayon nakiusap siya na kumbaga wag nang gawing malaking issue ito. Mga kaibigan, eto lang, dito lang tayo sa pag-usapan natin yung context. Let's not go out of context. We are in the Philippines. Okay, fine. With may nag-comment na in some other Western countries, they call each other by the first name. Yung bata dito pinanganak. Okay. And si Andy dito rin yung pinanganak. Kumbaga, they're all Filipino citizens. Kumbaga, kahit alam naman natin na medyo may lahi sila. Spanish, American, or whatever. Pero still, no, they are born in the Philippines and they live in the Philippines. They are Filipino citizens. So, hindi ko pwedeng i-undermine yung iniisip, yung comments na iba na bakit ganun tawag niya, parang kulang sa paggalang. But I won't blame the baby girl, okay? Hindi ko pwedeng isisi ito sa bata. Bata yan eh. Kung anong ipinayag sa kanya ng mga magulang niya, kung anong kinalakihan niya, ayun talagang gagawin ng bata at wala siyang kaalam-alam dyan, inosente yan. Kung meron kayong dapat sisihin ay ang mga magulang. Ang mga magulang ng bata, even Philmar for that matter. Dahil baby pa yan si Ellie, ay nasa kanila na. Kumbaga si Andy, kung talagang gusto niya talaga ang bata lumaking with Filipino values, tinuruan sana niya ang anak niya to address the older people the way they should be addressed. Okay? Like si Philmar, partner niya. Siyempre, nanay siya. Mano bang sinabihan niya na this is your Tito Philmar or this is your Tatay Philmar na kaiba sa tawag niya sa dad. Dad tawag niya kay Jake eh. Kumbaga, pwede naman yun eh. Kalalakihan ng bata yan eh. Kasi tulad ako, ang tawag sa akin ng anak ko, tatay. May apo ako. Ang tawag din ng apo ko sa akin, tatay din. But still, instead of grandpa o lolo, but still, nandun pa rin yung respect. Kultura kasi natin yan na eh. Kasi kung English speaking si Ellie, English speaking na anak ko, hindi siya nagpatalo, darling. Pero ayun ang sasabi ko, huwag isisi sa bata because the girl is innocent. Sana kung magagawa pa nila paraan, kung ma-instill pa nila sa utak ng bata at baka malay mo, baka ma-adapt ng bata in kahit na medyo matatagalan ng konti, ang pagsimula sa pagtawag kay Philmar ng isang karapat-dapat na pagtawag. It's sila parents call, Nonay. Parents call yan. Parents call yan. At the end, parang kuminsan, may pagkaburgis talaga kasi itong si... Ito, sila Andy. Si Andy, Si na yung Andy. parang
medyo liberated, parang iba yung mindset nila, iba yung kinalakihan nila. Kaya Kasi the Hershey's are very, very, high value din sila. Sobra. Conservative sila, in fairness. Oo. Etong si nanay niya, si Andy, mukhang hindi talaga na liberal yung utak. Mukhang ganun sa kanila. And for them, kasi minsan it's not about how you call the person, but it's how you treat the person. Oo. Pero at least mabuti na lang at daddy pa ang tawag kay DJ. Kasi nga, di ba, hindi naman sila magkasama. At saka may visitation rights na siya, nahiram niya yung bata. Pero hintayin natin na sana turuan. It's not too late. Yeah, it's not too late. Bata pa naman sa Pero Andy. hindi mo rin mapigilan. Hindi Andy. mo rin mapigilan itong si Jake na hindi pagtanggol yung anak niya. Of course. Kahit sino naman magulang, pagtatanggol ang anak. Kasi totoo naman wala naman kasalanan ang bata. Let's not make a big fuss on this sa bata. Kumbaga, ito ay social issue na dapat ay i-address ng mga magulang. Dapat sabihin ni Andy, "Oy, baby ha, napadakita mo na, reaction ng mga tao, nagagalit sila dahil hindi mo na tinatawag na, kumbaga parang walang gana pagtawag mo kay Tito Filmar mo. O baka kamali mo, baka matuto si Ellie. Oo nga mami, para hindi na nila ako awayin. It starts with the addressing Addressing Alam mo, pwede yan kasi kung daddy ang tawag niya kay Jake, alam niya magiging future husband na ng kanyang mami itong si Filmar. Baka pwede niya tawagin Tito, kay Tito man lang. Or if not, Papa. Alam mo, di ba? Bakit si Casey? Di ba? Ang tawag niya kay Gabi is Daddy. Hindi, Papa. Ang tawag niya kay Kirk is Daddy. Di ba? Ganun lang yan Nasa magulang niya. Totoo. Ikaw, naku, baka may ganyan ka anak. Ano masasabi mo dito? Ano pinapatawag mo sa iyong kapartner ngayon? Yung susunod na tinatawag siya ng kung ano-ano ang pangalan ngayon. Ma-attitude na raw kasi. Ayon sa mga ibang mga salbahe rin ito sa mga netizens natin. Maluka rin. Mga auditions, we are talking about the Miss Universe. Si Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo. Nananalo talaga siya, di ba? Siya yung dark horse nung taong yun. Never expected. It was never expected. Tapos nung tumakbo, nung lumaban na siya for the international, nakita, napansin, naramdaman. Kahit huli na lang in-award sa kanya yung Miss Universe Asia, yung regional winner. Parang gano'n kasi parang sabi nga nila pang consolation na lang yun. But we celebrated with her. But yes. Yeah, we celebrated. We were proud for her. And we're happy that naging nangyari at napansin pa rin siya. Yes. Pero itong huli ay nasuong ito sa isang malit na kontrobersiya. Para nag-judge yata ito sa isang contest. I don't know kung beauty contest ba yun. Beauty contest, nag-judge ito. Pero, kumbaga, dumating siya nung fourth contestant na ang nasa stage. Kumbaga, the first three, she missed it. So, hindi siya nakapag-score sa tatlong first three nito. Kaya, ang balita, I don't know kung totoo na nilagyan niya ng 0. Yung tatlo? Paano ba yun? She was late because she nag-dive daw yata siya. Nag-diving muna siya. So, pagkatapos nun, nagulat siya. But inumpisahan na nila yon, habang wala siya. So, nagkaroon siya ng parang nasaktan siya or napikon siya or na-insulto siya. Pero ibang pakiramdam nun kakanta kita, na-late ba siya o hindi? Na-late nga siya. Late siya. So, 1, 2, 3, wala. So, what she did, she asked, pabalikin yung 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Balikin. Pero, siyempre wala na siya sa mood. Kasi nga, parang, feeling na hindi siya naging importante. Na kahit pala wala ako, pwede naman, Miss Universe ako. Galang mo. Eto na. Eto na, 1, 2, and 3, yung pangatlo na nakakuha ng maanghang na salita, na panalita, nagtaray itong at nasaktan at umiyak itong kandidatang ito. Si number 3. And because of that, yung mga tao doon, pinag-usapan, lumabas yung kung anong nangyari doon sa interview portion na yun. Parang may sinabi siya na parang gawin mo na lahat. Parang ito na last I don't even know you. I don't even know you. Ganun. Tapos na parang bang, my God, parang bang she was born a winner. Parang alam mo yun. Tapos na meron pang pinag-uusapan na parang yung CR daw, yung mga VIPs, may CR for them. But parang ginamit naman ng lahat, pero siya parang na-dirtyhan siya. Na-dirtyhan siya. Tapos so she used the other male CR. Male CR. Na parang na-insulto din yung mga tao doon na parang we gave that CR for the VIPs and yet you don't like it. Oo nga, sabi naman ng iba, baka nadumihan siya, baka nga madumi nga naman kahit sabihin ba na VIP CR yun, kung nadumihan siya, kung medyo may amoy or whatever. Pero I'm sure naman, chinek naman siguro na organizers. But it's not about it's not about that. It's how you
you made face? What are the things that you showed? Yes. No? How did you react? How did you react on this? On how you moved and transferred to another CR? That matters. O baka mamaya padabog siya o kasi may nga ulo niya eh. Yes. Oo. Siyempre, Miss Universe siya na eh. Hindi siya nanalo. Miss Universe Philippines. Philippines, Oo. oo. Bakit si Gloria Diaz nga, si Margie Moran, sila Huwag mo Pia naman Wurzbach. ikumpara. Winners yun. Oh. Pero they behave accordingly. May class. Malay mo, may crush siya. Kaya ayaw niya mag-CR doon sa maliit na CR or maruming CR na yun. Hindi ko minamaliit siya. Kasi di ba naalala mo, single mom lang yung mom niya na tagang pinaguyod siya. Ah, yes, yes. Sa kayamanan. She Yun, came from doon rock. siya minahal. Doon siya minahal ng tao. Tapos yung nag-inarte na siya, para akala mo napakayaman niya. Siyempre na Miss Universe na siya. Yes. Isang taon na naman yun. Isang taon Miss Oh. Universe Philippines, nililinaw ko lang po, hindi Miss Universe na Miss Universe kasi mag-God si Pia Wurzbach at saka si Catriona Gray. Siya ay isang kandidata ng Philippines na syempre natuwa rin naman tayo pero wag kang ganyan dahil kasi kumbaga wala ka pa nararating. Actually nakalimutan na ako na nga yung pangalan mo eh. May naalala lang ako eh. Ay, ano naalala mo? May naalala ako kasi mukhang attitude talaga itong babaeng O ano, ito. dahil nag-attitude siya, ano ang sasabihin na naalala mo? Oo, may naalala ako, yung kanyang, may isa kong anak-anakan, hindi ko napapangalanan. Of course. Oh. Na sa isang resort, okay? Nagkita sila kasi pumunta doon yung buong grupo ng Miss Universe. Yung mga Miss Universe Philippines. kandidata pa lang sila. Tapos, Hindi pa siya nanalo dito? Hindi pa siya nanalo. Tapos, naging sila for 3 minutes. Alam mo yun? Yung gano'n, alam mo yun, naging jowa for 3 minutes. Okay. Tapos after that, after everything, eto na. Everything? Ba't may emphasis? Everything. Diba? Nung manalo na siya, syempre proud na proud yung anak-anak ko. Yes. Syempre minimessage siya. Nung una ang sagot Heart. lang, heart. Tapos sunod yan, hindi na taga sumagot at all. Nagmamalinis na siya. Pero naging sila. Sila, for 3 minutes. O, gawin natin 5 minutes. Diba? Kumbaga, doon pa lang, syempre na-hurt yung aking anak-anakan. So, hindi rin ordinaryong tao. Oh, of Guwapo, course, batang of course. ito. Kaibigan mo rin to. Blind item pa yun, ha? Pero itong si Chelsea ay parang feeling mo talagang matayog na. Hindi na namamansin. At talagang big time na siya. Grabe, no? Yan ang sasabi ko. Chelsea, sayang, no? Alam mo, ikaw, isa sa mga naging huwaran, naging inspirasyon ng maraming mga hindi nakikita at di napapansin sa Yes, lipunan oo. ito. And yet you stood up, nakilala, kinilala at minahal at niyakap. Huwag naman sanang mailagay doon na sana hindi totoo to at open naman itong programa na to that you can message us kung totoo itong mga pinag-uusapan sa sirkulasyon ng mga pageantry. Kasi hindi ako pwedeng marito doon eh. Because kasama ko yung anak-anakan ko sa resort na yon that time. Nawawala siya. Tapos sinasabi sa akin galing siya doon sa pageant. Kasi ganito. Nag-uusap sila, nagkwentuhan sila. Tapos hinatid pa siya ni Chelsea doon sa tapat ng hotel natin eh. Oh. Tumigil nga siya. Gamit-gamit yung van ng Miss Universe. Teka lang. Tapos after that, hindi na niya kinausap. Tumigil naman siya na eh. Ha? Tumigil naman siya. Talo naman siya. Okay na yun. Okay. Oo. Kaya huwag na attitude dahil. Kumbaga, nanggaling ka rin sa pa-contest. Kumbaga, you know how it feels to be a candidate. Kumbaga, don't insult these candidates because you've been there and done that. And you know the feeling. Oh, you know the feeling. Among others, mas alam niya. Tsaka yung CR issue yun dahil, Diyos ko, dahil hindi ka pinanganak na si Meghan Markle o si kung sino man itong mga asawa ng mga royalties. Baka kailangan niya lang naman ng privacy ng mga oras. Privacy, niya. dala ka na sarili mo CR. Hindi mo pwede madala yung CR niya. Hindi, portalet, madalas siya. Di ba mga nabibilis, may na, mga suggestion Arinola. mo ko minsan. Arinola para sa babae. Miss Sa Universe lalaki, Arinola? Yung nabibili sa Mercury Drug, pag naiihi ka, binibili ko yun. At least wala akong sisihin. Yung mga sabi na, kasi mapanghi. Dahil, sus, kung hindi ka sali sa mapanghi, hindi ka pinangamak ng mayaman, ano ka na lang, adjust ka, dahil. Tsaka dapat na pag ganyan, parang di ba tinitingnan ka nila eh. Oo. If you can be a good model or a good role model at that. Turn off tuloy kami sa Madali iyo. lang naman yan. Ako na wala na akong gaano sa kanya. Ito na eh. Nabasa ko yan. Ito na eh. Gusto kong itong susunod na pag-uusapan Oo. natin. Ano? Mukhang mata-turn off ka din. Hindi, nalungkot ako. Nalungkot ka. Nasaktan. Papanood natin sa kanila. Mga kaibigan, may nagpadala sa amin ng video to. And this happened like 20-something years ago. 20, Years back. 23 pa yata ito. I don't know, no? Ngayon ko lang nakita ito and I watched it.
saka nakita ko oh my God, this is real. Hindi video ito. At hindi ko talaga matanggap sa puso ko ano ang napanood ko. This time, ipapanood namin sa inyo. And let us know about your feelings. Kaibigan, let's watch this. Duodenal mass and chest lymphoma and soon for chemo po and sana mabasa niyo po. But since it's Mother's Day, ang request ko po sana ensure milk for But what's wrong with her mom? my mother-in-law. What's wrong? What's wrong with her? Yeah. What's wrong with her mom? Lilia Pinula, 73 years old. Mag-isa lang po siya. Ensure. Ensure milk. Ah. Tapos pinagtatawanan ang isang matanda na nanghingi ng tulong dahil nagkikimo or what. Laugh trip na sila ng mga oras na yun. Gretchen Barreto, totoo ba to, Greta? We were checking na baka splice lang. Oo. Tuloy-tuloy tuloy-tuloy. Kahit sabihin mo na splice ito coming from a malaking video, pero itong particular thing na ito, na tawanan silang tatlo na magkakaibigan na para bang it's a funny thing. For a na, for Mother's Day celebration. For Mother's Day sana. celebration na may nangingi sa'yo ng tulong na mabigyan mo lang ng konting pera siguro pambili ng Ensure milk para sa kanyang nanay, para sa kanyang may sakit. Tapos tawa kayo ng tao na para bang it was the funniest thing in the world na Greta, gusto ko lang magtanong, hindi ito ginagawa ng isang normal na tao sa kanyang normal na sitwasyon. Kayo ba ay bangag dito? Kayo ba ay nakainom dito? Kayo ba, ano ba ang nangyari sa inyo? Why act this way? Kasi pare-pareho kayong tatlo at nobody stopped you. Sa kanilang tatlo, wala man lang sabi na, uy, huwag natin Kung may pagkawalan yan. mapanood niya ito nung nagsulat na na malulungkot. Ikaw nahirap na ikaw-host ka, tapos pagtatawanan mo. Yung simpleng hiling para sa kanila, pero para sa doon sa humingi, ay maaaring that's a chance of a lifetime. Oo. Ako kasi, kaibigan ko si Gretchen Kumbaga, I know her. At hindi ko kalain na ganito siya. I know that she's brutally frank, at saka wala siyang pakialam kung tawagin siyang kabet or what, kasi na-explain niya na nga yan lately. Pero in this video, dito ako, parang sinaksak ako ng 10 beses na, Diyos ko, may nangingilan ng tulong, pinagtawanan niyo, what's funny about it? What is funny about it, Gretchen? Nakakalungkot What's na. funny? Nakakalungkot siya na. Pero ang totoo na siyempre hindi na natin pwede i-invalidate yung other side of Gretchen, no? Hindi pwedeng i-judge natin just like because of this video, i-judge natin yung kabuuan ng pagkatao niya. Sabi nga, kaibigan, pero nalungkot ka na Sabi mo nga, nalungkot ka upon watching and seeing that kind of incident. And I think these people, you owe them apologies. Sincere apologies. Kahit hindi mo na i-announce siguro in your heart para mapatawad ka ng Diyos. Alam mo, kasi sanay na kami, napagod na kami sa puro apologies ng mga tao sa labas kapag may nagagawa in public, magbibideo, nagungin na sorry, na yung iba, I'm sure, hindi naman sincere. Iba, pwede sincere, pero ikaw kung sincere ka in your heart, humingi ka ng tawad sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos kasi hindi lahat ng buhay, hindi lahat ng bagay sa mundo ito ay puro pera-pera lang. Pasalamat ka nga binigyan ka ng blessings ni Lord na ang blessings na ito pwede mo i-pay forward, diba, sa mga tao na nangangailangan. And to some, diba, like us, diba, nung pandemic, diba, pinadala mo kami ng mga karton-karton ng mga goods para kasi pandemic. I'd like to think that it was a sincere gift from you. Pero watching this video, bigla para akong tinarakan ng bayoneta na pinagtatawanan nyo, nangingi lang yung tao ng pang-chemo kasi Yung alam na pang-chemo, mayaman kayo. Tapos yung pang-insure ng nanay niya. Hindi, pambili lang na insure milk. pang-insure Yung na- milk na insure ang tatak. Nakakalungkot. Grabe. Tawa kayong tawa na parang akala Pero sana lang- hindi matinggil, It no? could be just between them, sana na It just be because, sa kanilang dapat. Pero may video kasi. May Kaya video parang eh. nakakalungkot lang na. Kasi kung minsan may mga... At sino kaya kumuha ng video? Oo, tapos ipinost. Yeah. Is it para bang it was a fourth person? Kasi tatlo sila, wala may hawak ng video Hindi man hawak mo ng cellphone sila
Tapos yung kumukuha ng video or naka-plant lang ba yun yung video para pagtawanan nila? Ay, that is worse. Di ba? Pero yung kumukuha ng video, siguro nagka-fall out sila. Kaya na inilabas niya. Oo, pero alam ko na Gretchen is better than this. I'm sure of that. Baka sana doon lang sa pagkakataon na yan at sana ay maibigay yung sorry kahit sa Panginoon man lang na diretso na she did something bad on that particular event. This I pray. Yeah. Yon. Ay, nako. I'm so pagod talaga today. So pagod today. Ay, gusto ko pumunta sa spa. Yeah, let's go to Deluxe Spa located in Scott Fernandez, corner Tomas Morato. Kaya sa gilid na cheese. Or Vince Miraflores, sa kalang magandang manager. Hintayin mo ako dyan kasi mapapatanggal ako ng mga lamig sa aking mga paa. At sa lahat naman ng mga gustong pumasyal sa Tagaytay at wala pa silang bahay at matitirhan at nasa 8 kayo hanggang 13, minsan pwede naman ng 15, depende, pero baka bahala na lang. But it's we have a vacation house na pinaparent ngayon. Every day, mag-message lang kayo dito sa OOTD para sa inyong pagbakasyon sa Tagaytay. It's truly worth it. Ang sarap dun sa bahay mo yun sa Tagaytay. I've been there. I love it. 3 bedroom siya, meron siyang kitchen, kompleto na siya. It's a home that you can stay, at saka meron siyang clubhouse that you can go swimming and all. Oh, Yan. nako. Eto na ngayon. My God. Diretso na tayo. Kinakabahan ako. Diretso na tayo sa Hula Bira! Birahin na yan! Huhulaan lang nila at alam kong mahuhulaan nila to. Alam mo, ano to? Hmm. Eto na. Tungkol ito sa isang babaeng celebrity. Oo, maganda siya. Okay. Maganda siya. Minsan naman hindi siya masyadong maganda. Hindi, maganda siya. Oh. Tsaka ano to, sikat, tsaka sosyal. Sosyalera to. Hindi siya nakilala nung ano eh. Oh, ay, naku. Ay, sorry. Sa baliligo. Oo, mga kaibigan, ang balita ay pareho niya naging boyfriend ang mag-ama. Mag-ama? Mag-amang negosyante at politiko. Baby ama? Ay, hindi. Basta na yan. Mag-amang politiko. Wala dun sa clue ha. Joke lang yan ah. Yung una, naging boyfriend, di man nito ha? Yung bano ay yung tatay. Tatay. Mayaman. Mayaman. Very Tumakbo- powerful. Tumatakbo ba ng Dati tumakbo lot. lot? Tapos tumakbo siya uli pero Mababang posisyon. Ah. Kasi gusto lang niya ma-retain ang kanyang posisyon. May ginagawa lang Pero siya. muntik kang tumakbo na bigger, di ba? Oo, pero alam mo, ano ito eh. Pero mabait ito. Generous. 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 Higher pala, sorry, higher. Ngayon, ang kanyang anak ay tumakbo doon sa kanilang probinsya. Sa bandang north. Oo. Mataas na posisyon. At wagi. Wagi. Basta ang alam ko, Siyempre family siya na ano. yung tatay at saka itong si celebrity ay alam ko naging mag-on. Hindi naging nag-off. Nag-on pero na-realize kasi ni na parang hindi na niya ito gusto maidaran. Parang lagpas na siya sa gusto niya maidar. Gusto kasi itong paris mga younger. Oo, parang ayaw na niya masabit sa sa mga ano. Ayaw na niya. Sige pa. Ay, sorry. Tapos. Yun. So, ang ginawa niya, pasimpleng hiniwalayan niya. Pero, ang ginawa niya, na-introduce naman niya sa circle niya. Lalo na dun sa pamilya niya. Kaya, ang naging komportable sila female celebrity dun sa kanyang anak na politiko din. Kaya niya yun? Oo. Kaya nila yan. Sanay na sanay mga yan. Tapos, naging sila. Pero ang alam ko, patago lang yon. Kasi yung anak ni politikong isa, yung politiko din, ay may asawa. So, palihim ang relasyon nila. Grabe yun, no? Oo. At hindi pa rin tapos doon. After that, dahil hindi na siya pwedeng tumagal because may jowa nga, di ba? Ang asawa nga ang kanyang boyfriend, anak ni politiko. Ang binoyfriend na lang nito ay ang foreigner friend ng kanyang Sa circle din nila? Sa circle din nila. Nakilala niya sa mga parties nila. Kumikot-ikot, kung kulang na yung boyfriend niya lahat eh. Ganun siya. Kaloka. I don't know kung ano hinabol na doon. Pera pa? Kasi Baka malungkot talaga siya at di siya sanay na walang kapartner. Dahil yung dati niyang asawa, sikat. Oo.
Pero married na. Married. Oo, married na. Na, pinagtanggol siya doon sa bata, ha? Na hindi nakilala. Sige. Sorry. Sige pa. Sige pa. Basta ang alam natin ay she's just happy now. She should be happy. Enjoying. Pero alam ko wala siyang boyfriend ngayon. Baka Nagkaano pa siya. Party. Yeah. Alam mo yan. and enjoying the fact na single muna siya. Single siya. Yan. Ayun. So, pero May clue ka. Hindi mo kaya yun. Tatay muna, tapos anak, tapos yung kaibigan. Hindi, to its own kasi. In just one season. Oo, One season. To its own. Minsan kasi iba-iba ka talagang pangangailangan at priorities ng tao. Baka that time ang priority niya ay magkaroon ng partner. Kasi hodang hindi na niya iniisip na, o baka ganun lang din sila kaliberal. May mga ganong tao. Baka ganun siya ka-liberated nga, mga kaibigan. Alam niyo yung mga kaibigan kung sino siya. Kayo nga magbigay ng clue. Parang alam nila eh. Merong P Ha? sa pangalan, Ay, naku, ba't alam na alam mo? tapos may F sa apelido. Ay, naku. Tama ba? Oo. Kasi Kunin yung- mo na kaya. Hindi ko naman mabubuo. Pero syempre, it happens. Happens. Diba? Mga kaibigan, hindi naman siya nag-isa. Marami mong ganyan. Of course. Pero kakaloka na. Mag-ama. Kaibigan. Yung boyfriend mo. Yun, ako. Sulat ko na kung sino siya, pero huwag natin siya i-judge just because of that. Nangyayari yun, at maaring it made her happy. Importante, wala siyang nasaktan o walang naghiwalay Yeah. o walang nasirang pamilya. Tama! Yun. Tama! Naku, happy birthday sa aking kuya, Edgar Bernardino. Ngayon, Kuya Edgar, happy birthday at naway mas lumaki pa ang maraming bagay sa mundong meron ka. Tsaka hello kila Nanette at Carlo Nazareno of Chino Hills, California. Hello, I miss you. Tapos of course sila Nixon at Adela Tang at Joey Tang na lagi nanonood sa atin. Si Joey hindi nakakaligta yan sa kahit anong episode natin. Oh, of Alam course. niya kung ano suot natin. Oh, wow. Everything. Sa lahat ng mga team replay, mga team live viewers, at mga team pakulay, at lahat ng team tanggol, team OFW, and team abroad. Yan, tsaka nga belated happy birthday pala kay Papa Jason. Si Mga kay Daddy Dr. Oh. Pasipapilio. Nag-birthday si Papa J! Happy Noong, birthday! July 23, if I'm not mistaken. Happy birthday! Birthday, Papa J. Papa J! At sa lahat ng mga Kapampangan na Tsuken, at nasa Pampangan si Papa J, di ba? Patuloy, maraming salamat kay Lugod na Bibeyo kaya kami. Okay, naku, I miss you all. Naku, mag-ingat po kayo, yung mga bagyo. Huwag kayo pakasiguro, basta huwag masyadong labas na labas. Yung motor, ingat-ingat sa motor, madulas ang kalye. Ito po ang OOTD. Oras sa opinion. Tala kaya na-discussion. With may nanay na mag-ingat nga naman talaga tayo, no? Sa maraming pagkakataon. Palagi siya nag-iingat. Ang ating minamahal nanay, Jobert Sokal dito. Thank you very much, anak ko. Direct Chops Manansala. Wala man tayo dapat gawin sa mundo ito kundi mag-iingat. Kasi kung hindi tayo mag-iingat, sino ang gagawin ito para sa atin? Sagutin nyo nga. Patuloy tayo maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Bye-bye! Mwah! Raymar Boado, Michael Pangkoy, and Leanne Manansala Miklat. Yon!